upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag Ang kabutihan mo. wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Mo sa Panginoon, katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang pabantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos noon pa man, Maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon. wala kang katulad. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Salamat po, Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen, Lord. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah, ikaw ang Diyos na nakilala namin simula noon at hanggang ngayon, Panginoon. Hallelujah, nagbago man ang lahat, O Diyos. Amen, Panginoon, Lord. nagpapasalamat kami dahil ikaw pa rin ang Diyos na nakilala namin. Hallelujah, Lord. Ulit, Panginoon, hallelujah, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa buhay na pahiram niyo, Panginoon, sa maghapon na iningatan niyo ang bawat isa, O Diyos. Hallelujah, salamat sa biyaya, Panginoon. Salamat sa kagalingan. Salamat, Panginoon, sa good health, Panginoon, na binigay niyo sa amin, Panginoong Jesus. Hallelujah. Ngayon, Panginoon, dalangin namin, O Diyos, hindi lang po namin basta marinig, Panginoon, yung ituturo, Panginoon, na ni Pastor, O Diyos, kundi, Panginoon, hallelujah, may sa pamuhay namin ito pa na kumalinto sa puso namin, O Diyos. Hallelujah, sa'yo na po namin pinagkakatiwala ang naiiwang oras ng araw na ng gabi na ito, Panginoon. Hallelujah, lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. Po, good evening po sa ating lahat. Salamat po sa Diyos kasi nasa mga bahay po tayo ulit para mag-pray. Kaya nga po lang sinasabi ko po, ang problema natin kasi ang problema ko kasi bilang church po o bilang mananampalataya, malakas tayo pag nasa church, pero pag sa mga bahay-bayan, doon tayo nagkakaproblema. Kumbaga wala naman perfectong bahay po pero simulan ko po sa introduction po ito. Sabi ng Bible, life is full of, bago po kayo bigyan ng verse, life is full of storms. Some storms are come
in the form of financial struggles, sickness, family problems, or disappointments. Kaya kung may problema ka may financial struggle ka, meron kayong problema sa pamilya, meron po kayong disappointments, at sabi ng Bible, meron pa pong unanswered prayers, may prayer kang hindi pa natutupad. Sabi ng Bible, storms can make us feel afraid, helpless, and overwhelmed. Ang bagyo o problema mo, pwede daw tayong magkaroon ng feeling na natakot, parang feeling walang tumutulong sa atin, sa lahat, alam mo yung ma-overwhelm, parang wala ka na magawa, kundi wala lang, isuko na lang. Pero sabi ng Bible, but the good news is that Jesus is with us in every storm. Ito naman daw po maganda doon. Sa bawat bagay ng buhay natin, makakaasa naman daw po pala talaga tayo na si Lord, lagi nandun po sa problema natin. Amen. Kaya bigay ko po yung verse po, no? Ang verse pong ito ay sa Mark chapter 4, beginning verse 35 to 41. Ito po yung scenario, ito nga po yung lagi narinig po itong verse. Yung si Lord Jesus po ay tumawid po ng dagat at naabutan sila ng bagyo. Sabi ng Bible, that day, when evening came, sa verse 35, He said to His disciple, let us go over to the other side. Ang background po ng ito, si Lord Jesus po galing po sa paggawa ng himala. Ibig sabihin, nagpagaling sila ng may sakit. Sa panahon natin, siguro galing sila sa Sunday service. Galing sila sa worship services. Sabi ng ni Lord Jesus, mga disciple ko, pumunta naman tayo sa kabilang ibayo. Sabi niya, leaving the crowd behind, they took him along just as he was in the boat. There were also other boats with him. Sabi ng verse 7, habang sila pumapalao sa verse 7, a furious squall came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Sa Tagalog po, bigla daw po silang binagyo habang nagpapalaot. Pero niyo po ito galing pa sila sa himala, galing sila sa prayer meeting, galing sila sa revival, pero namangka sila, inabutan pa rin sila ng bagyo. Okay Sabi nga dinescribe ng Bible, biglaan lang lumakas ang panahon, tapos sabi ng Bible, yung waves o yung alon, sumampa ng bangka, at halos mawasak yung sinasakyan nilang bangka. Pero ito yung maganda sa verse 38, Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. Sa Tagalog po, ito maganda, si Lord Jesus daw po ay natutulog habang binabagyo. Sabi dito, the disciples woke him and said to him, Teacher, don't you care if we drown? Hindi ka ba nag-aala kung tayo po'y malulubog, natutulog pa rin kayo, Panginoon. Sabi ng verse 39, He got up, rebuked the wind, and said to the waves, Quiet, be still. Then the wind died down, and it was completely calm. Sabi ng Panginoon sa dagat at hangin, tumahimik ka at tumigil ka, at ang hangin daw po'y sabi ng Bible, namatay. Ibig sabihin, completely kalma, and it was completely calm. Sa verse 40, sabi niya, He said to His disciples, Why are you so afraid? Do you still have no faith? Verse 31, they were terrified and asked each other, Who is this? Even the wind and the waves obey Him. Kaya ang ating pong topic for tonight is facing the storms in life. Wala kang ibang gagawin sa problema mo, kundi harapin na lang talaga. Amen. Amen. Sabihin mo nga sa mo, wala kang ibang gagawin sa problema mo, kundi harapin na lang. Amen. Yung financial struggles, kailangan mong harapin yan. Amen. Ako nga po, may nabasa po ako sa Facebook kanina. Ang tawag dito, nabasa ko, natutuwa naman lang habang nagbabasa ako. Sabi niya doon, akala niya daw dati, masaya daw pag maraming pera. Totoo naman masaya pag maraming, siyempre sabi sa akin, na masaya pag maraming pera. Amen. Pero sabi niya, nung nagkaroon din siya ng maraming pera, ang mas masaya daw pala yung wala kang utang. Amen. Sabihin mo talaga pala, sabi mo may utang ka ba? Masarap, di ba? Sabi ko nga, mas masaya pala walang utang kaysa may pera. Kasi, pag may pera ka minsan, papambayad mo rin sa utang mo total, wala ka pa rin pera. Kaya sabi ng Bible, wala kang ibang gagawin sa financial struggles, kundi harapin mo na lang talaga. Sabi ng Bible life is full of storms, some storms in the form of financial struggles. Ulitin ko ito, iba't ibang bagyo natin. May problema sa pera, may problema sa karamdaman, may family problems, may disappointments, mayroong pagkatawag na hindi panalangin mo parang hindi tinutugon ng Diyos. At sabi ng Bible, at ang bagyo pa naman ito, minsan tinatakot ka. Sabi ng, kaya number 1, storms are part of life. Kaya pag may problema ka, hindi na bago dapat sa atin yan. Normal na yan sa atin. Amen? Tingnan mo nga mata sa mata niya. Sabi mo sa kanila mo, kung may problema ka, sabi mo, kung may problema ka, huwag kang reklamo ng reklamo. Kasi normal na yan. Diba ito nga
dinescribe ng Bible na ang problema, normal lang eh. Sa laot, lalakas talaga ang panahon sa laot. Amen? Talagang pag nasa laot ka, pwedeng lumakas, pwedeng bumagyo, at pwede rin kumalma. Pero kaya pinapakita sa atin ng Bible, kahit prayerful ka, kahit lamang ka ng church, may problema pa rin talaga. Talagang may makakaaway ka pa rin. Amen? Tingnan mo nga, tanungin mo nga sa ilan ba kaaway mo? Pero ganun talaga eh, meron talaga eh. Hindi mo maiiwasan eh. Kaya sabi lang, ang storm, unavoidable siya eh. Kahit walang prayer sa Bible na pag sinabi na ito panalangin mo ha para mawala problema. Walang ganon. Demonyo lang po nagsasabi ng ganon na pag nasa kanya ka wala na pero sa totoo lang, pag ang demonyo nag-alok, ang kapalit kaluluwa mo. Kaya sabi ng Bible, number 1, storms are part of life. The disciples were following Jesus when the storm came. O ito ha, ito lagi nang kasama. Ito literally, physically, talagang nakikita nila yung Diyos sa pinaglilingkuran nila. Natakot pa sila eh. Tayo pa kaya hindi natin nakikita si Lord sa nararamdaman mo lang. Minsan nga hindi mo maramdaman eh. Matatakot ka talaga. Tignan niyo po ito ha. A being believer does not exempt us from difficulties. Kaya sabihin mo sa mga hindi ka special child. Diba? Napansin mo mga special child ba? Oy, wag mo sabihin special child yan eh. Diba kaya ganun? May iniiwasan kang salita. Diba nakakita na po ba kayo mga special child? May nakita na po yung special child ba ko? Pero hindi yung katabi mo yan ha. Hindi yung katabi mo ha. Yung mga special child, may iniiwasan ka. Wag mo, baka masaktan niyo siya. Special child eh. Wag mo sasabihin yan kasi sensitive special child. Kaya kung gusto mong, kung ayaw mong bagyuhin ka, tawag siya, hindi ka special child. Anak ka lang talaga ng Diyos. Amen. Tignan po ito ha. Kaya ito nga, disciple na, bumuhay ng patay, yung patay binuhay pa, yung tawag dito no. Sabi ng being a believer does not exempt us from difficulties. Kaya wag ka na magtaka. Pastor, kaka-church ko lang naman, may taga-problema ako. Ito nga, kakagaling lang sa himala eh. Bumuhay ng patay eh. Nung nagpalaot, binagyo, muntik silang mamatay eh. Kasama madala si Jesus, natutulog. Amen. Pero maganda dito, kaya sabi ng Bible sa John chapter 16 verse, in this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Pangako ng Panginoon, no? Sa mundo na pong ito, puno ng kaguluhan, pero tatagan mo puso mo, dahil sabi ng Bible, si Lord Jesus, napagtagumpayan niya na yung daigdig. Amen. Ito lang ang tamang ginawa po ito po yung tamang ginawa po ng mga disciples. Sa verse, balikan ko po sa verse 38, sabi niya, Jesus was in the stern, sleeping on a cushion, the disciples, ginising na ng Panginoon, and said to him, Teacher, don't you care if we drown? Ibig sabihin po natakot sila. Ang tamang ginawa nila, yun takot nila, dinala sa Panginoong Hesus. Amen. Kaya yung worrying mo, wag mong daling sa kapitbahay, problema rin kapitbahay mo. Amen. May problema ka ba minsan, problemado ka, dinala mo sa alam mo sis, may problema ako sa iyo eh. May problema ako eh, may malaki akong problema. Wala namang problema kapag kwentuhan. Pero kung sa kanya mo, dadalhin yung problema mo, at parang siyang lulutas sa problema, impossible. That's impossible, man. It's impossible. Napaka-imposible doon. Ito, ang ginawa ng verse 38. Diba? Ang ganda ng islang, di ba? Sabi ng Bible, Teacher, don't you get it wrong? Ito ha? Kaya, ang ginawa ng disciple, dinala sa Panginoon yung Panginoong Isus, yung kailang worrying, yung takot. Ganun pala tama ang gagawin mo. Pag may problema ka, dalhin mo sa Panginoon. The Lord, lulubog na kami. No, ito, wala na akong pera, Panginoon. Ano ba yung, dadalhin mo sa Panginoon, huwag sa kapitbahay. Kasi yung minsan yung kapitbahay mo, minsan nasisiraan din ng bait eh. Ano ba yun? May nakausap kayo, parang kapitbahay na nasiraan ng bait. Humingi ka nga ng payo eh, lalo ka na-discourage. Ano ba yun? Yung nagkwento ka, kinuwento niya rin yung problema. Alam mo, meron ba ganda, may sinari bang ito, alam mo, Brad, may problema ako eh. Tapos yung nagkwento rin siya, alam mo Brad, may problema rin ako eh. Yung problema mo na yan, maliit lang eh, mas malaki yung problema ko eh. Kaya pag uwi mo ng bahay, bigat na bigat ka ulit. Maling tao kasi pinagdala mo ng problema ko. Kaya sa verse 38, tinuturuan tayo ng Diyos sa Mark chapter 4 verse 38, na yung fear mo, yung takot mo, huwag mong dadalhin sa tao, kundi dalhin mo mismo sa Diyos. Yes, amen. Amen? Kaya sabihin mo sa kung takot ka, mag-pray ka palagi. Amen? Iba yung nagagawa ng prayer. Kasi po, ito lang, napaka-powerful ng prayer. Sobrang powerful ng prayer. Ito ha, ulitin ko lang ulit.
storms are inevitable, but they are never beyond God's control, no? Ang katotohanan daw po, ito ha, ang bagyo, hindi mo siya kayang iwasan. Pero, itong may pero. Kaya nga ang pero, di ba ang sabi nga ang word na but o pero, eraser siya ng salitang nauna eh. Diba sabi ko nga sa inyo, sinabihan ka, alam mo, ang pogi mo sana eh. Pero, bingi ka eh. Di talaga totoong pogi ka. Ine-erase ng pero, yung sinabi ng pogi ka. No, na may nakasabahan ganyan, ilang beses mo sabi, hindi ka narinig. Kasi mo, ganda mo. Kasi ano ba sabi mo? Hindi ko narinig eh. Sabi ko maganda ka, pero bingi ka lang eh. No? Yung sinabi mo noon na hindi mo talaga totoo yun. Kaya yung pero, yun yung pakinggan mo. Yun yung totoo, bingi ka talaga. Hindi ka pogi. No. Kaya ito ha, some storm are inevitable, may bagay daw na hindi kayang iwasan, ito yung bata, pero ang control ng Diyos ay hindi tawag dito ay hindi kayang kontrolin ng problema. Ibig sabihin po, in vice versa, ang problema mo kaya niyang kontrolin ng Diyos. Kaya kung may problema ka, lapit mo sa Panginoon. Yun pala yung the best lagi na dapat gawin natin. Laging ipanalangin ang bawat pinagdadaanan natin. Totoo lang po na ang panalangin minsan gas-gas na eh. Minsan na mapapansin mo may mga word minsan na alam mo pag-pray mo lang yun sis. Pag-pray mo lang yung Brad. Minsan wala nang effect sa'yo eh. Kasi gas-gas na eh. Pero pag natutunan mo na ang prayer pala ay, ito sabi ng Bible, ay kaya niyang kontrolin ng Diyos yung mga bagay-bagay. Lalo ka magpipray eh. Kung naintindihan mo, di ba sabi nga tayo, hanggat hindi mo naintindihan isang bagay, hindi mo malalaman na mahalaga pala yon. Kaya siguro may mga taong hindi nagpipray, hindi nila naintindihan ano ba talagang ibig sabihin ng panalangin. Amen? Okay, number 2, ito po ito, at kaya sa pangalawang bagay, Jesus is with us in the storm. Sa laban mo sa buhay, kasama mo ang Panginoong Hesus. Yun po ang sigurado. Kasama natin si Lord. Totoo na hindi mo kaya iwasan ng problema, magkakaproblema ka pa rin. Pero after church, pero siguro after ito, magkaproblema ka. Kasi nga, ang storms lang hindi kaya, wala siyang oras eh. Kung siya siyang dumarating. Ayun yung totoo, na hindi mo hiniling pero dumarating. Di ba, may mga hinihingi ka, Lord, pahingin naman akong pera, pero problema ang dumating. Hindi mo hinihingi problema, pero dumarating yan. Pero hinihingi mong pera, hindi siya dumarating. Kaya sabi ng Bible, Jesus with us in the storm. Kaya during the storm, Jesus was in the boat with his disciples, they were not alone. Kaya kapikin mo nga sa balikat tayo. Sabi mo, hindi ka nag-iisa. Kaya kung may problema ka, hindi ka nag-iisa. Pare-parehas tayo na may problema, hindi lang tayo nagkakakwentuhan. Amen. Kasi alam mo naman kasi pag nagkwentuhan tayo, parehas ng bibigat ng mga puso natin. Kaya ginagawa natin para maigsa man ang damdamin natin, mas nilalapit natin sa Panginoon. Tingnan po ito Sabi ng Bible sa Hebrews 13 verse 5, ito familiar na ba sa inyo? Never will I leave you, never will I forsake you. Hindi kanya iiwan, hindi tayo pababayaan. Amen. Kaya kung may mga bagyong hindi kayang iwasan, pagtiwalaan mo na lang si Lord. Amen. Ganun eh. Di ba ganun pag hindi mo sigurado, doon mo mapapractice ang pagtitiwala mo. Amen? Kaya, wag kang pag nasa punto ka ng buhay mo na, pastor, nag-pray naman ako Nag-fasting naman ako, nag-church naman ako palagi, nag-pray naman ako araw-araw. Pero bakit ganun pa rin? Diyan papasok ang word ng pagtitiwala. Kung ginawa mo naman lahat pero kulang, diyan papasok ang pagtitiwala. Amen. Kaya sabihin mo sa mga, magtiwala ka kasi sa Diyos. Amen. Kagaya ng pagtitiwala mo sa asawa mo, pagtiwalaan mo ang asawa mo. Na kahit malayo yan, married yan. Amen. 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 Kaya God's presence is greater than the pressure of our circumstances. Kaya ang presensya ng Diyos ay mas malaki kaya sa pressure na nararanasan po natin. Kaya pala doon mo malalaman na mahalaga pala talaga ang prayer. Mahalaga pala yung ganito. Kasi, di ba, napapansin niyo po, din niyo po minsan kailan nag-uusap ang pamilya? Pag may problema na. Di ba, wala na yung kwentuhan, wala na yung, nag-uusap talaga pag may problema na. Kaya minsan, pag usap tayo, natatakot ka na Kaya nga minsan yung worship team, minsan pag nagpapatago namin, natatakot na Ano mo kayo sabihin sa akin ni Pastor? Yung iba, pag mamiti kami yung worship team, yung iba hindi naman naglilis, pero naglilinis bigla Natututong magpunpun ng chord. Naglilinis ang bintana. Kaya pala, sabi ko parang hindi pala maganda yun. Nag-uusap-usap pag may problema na. Yung palang dapat iwasan natin. Dapat pala may mga ganito. May mga forum na kung saan nagpapalakasan lang po tayo. Amen. Because God's presence
is greater than the pressure of our system. Kaya kung pressure ka, ang kailangan ang panlaban dyan, ay presensya ng Diyos. Number 3, pangalawa po sa ulit, storms reveal our faith. Ang bagyo daw po, dyan niya malalaman kung may pananampalataya ka pa talaga. Sabi ng Bible, the storms expose disciples' fear and challenge them to trust Jesus. Kaya pala pag may problema ka, may pagsubok lang pala talaga. No, sinusubok ang pananampalataya mo at pagtitiwala mo sa Panginoon. Kaya habang buhay may Pagsubok. paano na po kayo? Paano na po kayo nagtagal, no? Kaya sinachallenge ng problema mo yung pagkakilala mo sa Panginoon. Diyan mo malalaman na kung may natutunan ka ba talaga every Sunday. Di ba napasya mo yun? Amen! 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 Di ba Sunday? Amen! Halos tumayo ka lang. Amen! Dahil sobrang blessed na blessed mo sa preaching eh. Nagka-problema ka ng Monday. Diyan, minsan di ba? Diyan hindi naman susubukan. Marireveal yung napapakinggan. Kung nakikinig ka ba talaga. Pastor, siguro pastor, nung sinabi mo to, siguro napalingon ako sa bintana eh. Amen? Kaya nga, sabihin mo nga sa kanila mo, tanungin mo ka naman, ano ba laman ng puso mo? Kaya, Mark chapter 4, verse 40, ito ang tanong ng Panginoon, why are you so afraid? Do you still have no faith? Diba? After niyang sawayin yung bagyo, sa verse 40, tinanong niya naman disciple, ba't ba kayo natatakot? Nasaan bang inyong pananampalataya? Kaya ganun palagi pala, no? Pag may, kahit hindi mo mismo narinig, kapag may problema ka pala, ang lagi palang question sa'yo ng Lord, sa langit ha, sa langit. Kasi ba pala ng palataya mo? Diyan pala ginagamit yung mga panahon pag wala ka ng bigas, wala ka ng gas, yung kuryente mo kaya natanggap pa kuryente mo, na parang mas mataas ito nakarang buwan ah. Di ba? Minsan natatakot ka na sa bill mo eh. Di ba? Natatakot ka na sa mga bayarin. Kasi nga po, diyan minsan ine-expose ang pananampalataya mo. Ano bang meron? May natutunan ba talaga? O napakinggan mo lang, nag-amen ka lang, at lumabas sa pusak bilang tenga. Kaya storms often reveal what we truly believe about God. Diyan malalaman kung talagang may pagtitiwala ka ba sa Panginoon. Amen. Kung gaano ba ka-close si Lord. Diba sabi ko nga sa inyo, pag close na kayo, makakapag-open ka na. Hindi ka naman makikipag-open sa hindi mo close. Amen. Amen? O, kaya kung pag may problema ka at ino-open mo sa Diyos, ibig sabihin close na kayo ni Lord. Okay, number 4 at panguli, Jesus has power over every storm. Ang Panginoong Jesus daw po ay may kapangyarihan over, hindi po under, over every storm. Kaya with one command, Jesus calmed the wind and the waves. Nothing is too difficult for Him. Kaya ito, nang tumawag ang mga disciple, inutusan niya ngayon yung storm na tumahimik. Kaya sabi ng basa 8:27 ng Matthew, no, what kind of man is this? Even the winds and the waves obey Him. Kaya dumapatunayan na kahit ang kalikasan sumusunod sa kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Problema mo pa kaya? Amen. Kaya ididiktir mo palagi pag parang may problema ka at sinusubok ang pagtitiwala mo. Panginoon, dalhin mo sa Diyos. Pag parang wala ka na, parang wala nakakarinig ng mga daing mo, sa millennials, napakasosyal eh. Dati sa amin, dami kaming reklamo. Pero mo sa millennials, iba na yung term. Alam mo term? Maraming rants. Rants. Sa amin natin, ang dami mo naman reklamo. Kaya ako kaya may nababasa ko sa notes, anong rants? Reklamo na lang, rants pa. Pero wag yung pagagandahin. Ang problema, wag yung pagagandahin. Problema nga yan eh. Pero wala namang problema sa mga terminology. Kaya tandaan niyo po ito kung marami kang rants, marami kang reklamo, hindi mo dalhin sa Panginoon. Amen. Kasi ang Diyos lang naman talaga ang magaling makinig. Ako may sakit ako talaga minsan na pag nagkukwento ka sa akin, hindi ko lahat napapakinggan. Amen? Tira mo, may kwento ka ba na katayo mo, nakabisado mo lahat? Hindi, wala. Minsan nga, wala ka na intindihan eh. Di ba? Kwento ka na kwento. Ano ba sinabi nun? Di ba? Si Lord, pag sa kanya nagkwento, lahat alam niya eh. Minsan nga, kahit nga hindi mo alam niya eh. Amen. Kaya maraming hindi alam ang tao na pinagkukwentuhan mo, kaya hindi ka naiintindihan. Kaya nagsasabi kami siya, hindi naman ako maintindihan na pastor. Totoo, hindi kita maintindihan. Kasi nga, wala ako sa stage ng problema mo, wala ako sa sitwasyon mo, pero yung Diyos na pinaglilingkuran, alam niya yung pinagdadaanan natin. Amen. Kaya number 4,
Jesus has power of every storm. The same Jesus who calmed the sea can bring your peace into your heart. Kaya yung pinayapa niya yung dagat, yan daw po ang parehas na Diyos na pinagilingkuran natin ngayon na kayang pakalmahin ang Amen. puso mo. Amen. Amen. Kaya sabihin mo nga sa sarili mo, magpakabait ka na nga. Amen. Pagkutin mo na nga pa. Kabait ka na, Mike. Magpakabait ka na nga. Diba? Kaya wag nang maging bago yung problema, no? Pastor, may problema ako, Pastor. Wala po siya ng ganun, di ba? Kasi ang problema, hindi na siya hindi na siya bago. May ganun talaga. Amen. Di ba? Ibang-iba nga, ang problema na sa problema natin ngayon, mas malaki siya kaysa dati. Amen. Kaya nga di ba sabi natin nung nakaraan, kaya pala ang napaka-advance ng Bible, no? Kaya pala sabi ng Lord, habang dumadaan ng panahon, dapat pala mas nakikilala mo si Lord, mas lumalalim ka pa. Kasi yung problema, mas lumalaki rin eh. Amen. Kaya yung dati, nagtiwala ka dati, yung problema mo dati, nasa first level lang eh. Pero ang problema mo ngayon, mas malalim. Kaya kailangan rin na mas malalim na pagtitiwala. Kaya nga diba sabi natin, may mga tanong ka minsan na hindi sinasagot ng Lord. Lord, bakit ganun? Kasi pag sinagot niya, hindi mo rin maiintindihan. Kaya hindi niya lang sinasagot. Ang ginagawin na, hinahayaan ka lang niya magtiwala sa mga panahong hindi mo alam kung dapat gawin. Kaya tingnan niya po ito. Ito po magtatapos. Storms may shake your boat, but they cannot sink God's purpose for your life. Pwede ang problema mo ay palubugin ang iyong sinasakyang bangka. Sabi ng lahat ng mga chances, lahat ng mga ginawa mo, pwedeng hindi mag-work lahat eh. Pero sabi ng Bible, hindi niya kayang palubugin yung layunin ng Diyos sa buhay mo. Kaya napapansin mo, marami nangyari sa'yo, buhay ka pa rin. Amen. Ako, to lang po ako may mga nangyari sa buhay ko na hindi ko nilang kinuwento. Na ako at Diyos na lang nakakaalam. Na siguro parte na lang yun ng kwento ko, sarili ko at sa Panginoon. No, kaya pala hindi dahil sa buhay ko ha. kasi minsan kasi may mananampalaya kasi may pamahiin pa. No? Hindi siya buhay ko. Maglapas siya buhay ko. Pero ako nga mga magulang ko minsan pamahiin pa sabi ko. Kaya nakikipag-wrestle kayo, nakikipaglabang ka sa tradition eh. Kaya ang pagtitiwala mo, kaya nandito ka pa rin hanggang ngayon. Kaya bakit malakas ka pa rin, humihinga? Kasi hindi pa tapos ang Diyos sa buhay nating lahat. Amen. Kagawin pa, tutuparin mo pa pangarap mo. Amen? Sabihin mo sa tutuparin mo pangarap mo. May marami kang problema na may marami kang pangarap tinigil mo, nabubuhay ka pa, ito lang yung pangarap mo. Amen? Kaya, totoo may bagyo, pero totoong may Diyos din. Yun ang tandaan. Amen. Totoong may bagyo ka, pero totoong may Diyos din nasasagid sa bawat problema natin. Kaya when you keep your eyes on Jesus, you can face every storm with faith and confidence. Kaya pag hindi ka nakatingin sa problema, nakatingin ka palagi sa Panginoon, pwede ka daw humarap sa problema mo na mayroon pala ng palataya at may lakas ng loob. Oh. Ito yung lesson. Don't focus on the storm. Focus on the greatness of the Savior in your life. No, huwag ka na mag-focus sa problema mo, kundi huwag ka mag-focus sa laki ng problema. Mag-focus ka sa kadakilaan ng Diyos sa buhay mo. Marami kang nalampasan, pero marami ka pa rin palalampasan pa ulit. Yun ang mahalaga doon. Marami kang problema, pero lahat naman ang inatapos mo naman. Yun nga lang, paulit-ulit na examination lang. Amen. Kaya ang natural sa buhay, ang problema mo paulit-ulit lang. Palaki lang talaga ng palaki. 'Di ba napansin mo, 'di ba nagsabi ka ganito, Pastor, buti pang hindi ako nag-church kasi problema na pero hindi ganito. Kasi nga palaki ng palaki problema natin. Palaki ng palaki. Kaya dapat palalim din ng pagtitiwala. Kaya kapigin mga katayo mo, dapat palalim ka ng palalim. Kaya imbis sa pakulit ka ng pakulit, dapat pabait ka ng pabait, patungo ko sa Panginoon. Amen, palapakan pa natin si Lord. Kaya, ang ating pong next venue po sa ating prayer ablaze po sa cottage prayer. Kilala na ni Aida na po, nakilala na ni Aida. Alam mo na set up natin na pag nag-closing prayer ako, takbo kami kagad Hintay lang kami ng pigil Kaya ulitin ka lang ulit, joke lang po ulitin ka lang po ulit Announcement. Sunday po, 7 AM ang ating assembly time at 7:15 po tayo mag-start.
Kaya isa pong announcement, tawag po dito no, yung rides po ng mga tatay medyo medyo nakapending po tayo lahat kasi bukod sa may bagyo, sobrang taas po ng gasolina. Sobrang taas, hindi na po makatiwiran yung gasolina natin. Kung pwede na sa tayo mag-bike, lahat po, di ba? Bike. Kanya-kanyang bike na lang, no? Pero wala siguro magpayag doon, right? Tapos sa ika. Bike lang, wala siguro magpayag doon, no? Pero, baka sabi, anong trip yan? Hindi po, lakas lang to ng trip namin. Kaya, pag-pray natin po ang panahon, ang bawat pamilya natin, at mga kaganapan sa buhay, no? Yung pasokan, no? Congratulations po sa mga nagpaparal na ulit ngayong linggo, no? Start na. Congratulations. At kami naman po, next week pa kami. Next week pa. Ewan ko lang kung ano mangyayari sa first day na klase, ha? Nakita ko kasi yung rules, eh. Sabi sa amin na rules sa mga nanay, mga tatay at nanay po ay hindi po dapat nasa pinto. Bahala na to. Hindi ko sabi, bahala ka lang dyan. Sabi ko, bahala na si Batman dito. Kaya pag-pray niyo po ang mga estudyante natin, mga nanay, mga tatay, at provision ng Panginoon. May prayer request mo kayo mga kapatid. Prayer request. Pera, kuya. Tama, pera. Kailangan natin ng financial provision. Marami. Yung bill natin, malaki-laki ngayon. Kaya, laki po. Kami nga po, from 1-2, naging 1-9, naging 2-4. Malaki ng palaki, no? Kaya pag-pray niyo po, provision ng Panginoon. Okay? Sino po may prayer request? Ako pas. Prayer request ko po sana yung ano ba to? Yung madali bang panganganak. Kasi sakit na ron siya nung manugang namin. Yung hiling ko lang po sana kay Lord yung huwag na po pang pahirapan kasi maraming mga naano sa kanya na mga sakit, mga ganito, mga ganon. Sabi ko, pero dati pa pinapag-pray ko na kay Lord yung madali lang po bang panganak. Kasi pa 11 years na siya, pang 11 years, kasi naman ang anak, parang balik sa pangana yun eh. Ano po, no? Naman po sana na, protection po ng banal na spirito ni Lord na madali lang mga anak. Yung para lang para yung chilang ba, nanganak na. Diba, pag-pray natin ang normal delivery at safe po, no? At saka siyempre financial. Apo. Pray natin. Tsaka magandang panahon po. Sa Kulyon po ba maganda? Oo, magandang panahon po. Pray na maganda. Kasi si Meshach po, nung pinanganak sa Kulyon, bagyo-bagyo pa eh. Ano din po kay Barbie, sana po pag nagbalik ng Manila, sana matanggal na yung kanyang ring. Ano po, no? Recovery po, no? Patuloy na tumubo yung buto na na-damage sa legs niya. Kailan po ang ang luwas ulit? Manila. Ngayon June din. Pray po natin. Recover. Magdudugtong po ba yan? Dudugtong ulit? Parang hirap yun. Hindi kasi ako doktor eh. O ikaw, gusto mo mag-doktor? Ay, ang tagal pa rin. Dapat madali na. Bago ako tumanda, doktor ka na. Ano bang gusto mo? Doktor o pastor? Bakit? Ba't ayaw mo pastor? Ayaw mo? Pa-check up po si Meshach? Check up po si Meshach? Pa-check up po si Meshach? Live ang isa. Ikaw, Meshach. Ay, Liv, anong gusto mo? Doktor ka rin? Bakit ka mag-doktor? Hindi gusto mag-doktor. Ha? Baka magkopyahan kayo, ha? Tusok ka? Tutusok ka? Wait pa naman yan, Noy. Parehas ang reseta nyo. Kilib ka, anong gusto niya? Doktor rin naman, magtutusok daw siya, sabi niya. Delikado yun, ha? Ay, si Shaq ko yan, anong gusto mo? Ikaw, Shaq, ano gusto mo dyan? Ang kapwa. Pulis! Ano gusto mo ang pulis? Wait naman, pulis. Pulingin mo yung mga ano? Hulihin mo yung mga... Hulihin mo si Hulihin mo si Kilib. Pulis. Tapos si Mike managchinso.
Ay, friend niya. Mas mayaman si Mike. Ay, huli ng pulis. Hawak niya to eh. Hawak niya, boss. Paldo. Ay, makasay ka po sa mga ano, sa mga... Ayan, ano siya. May graphic siya sa taas. Okay, isa pong announcement sa June 13 daw po ay mayroon pong child dedication sa church sa anak po na Renelyn. 13 ba? 13 Sabado po. Ng 3 p.m. Saturday po. Saan po bang? Doon lang din po mismo? Sige po, doon lang. Doon lang po sa bahay po mag-dedicate. Sige, mas okay po. Yan natin. Mag-chat na lang po kami po. Ano siya? Nalang daw pati yung mga kapatid na maghapunan. Sige po, sige po. 13. Huwag kayo magmerenda sa alas 3 ha. Kasi may hapunan. Apo, lipat na po muna doon. Sino mo po may prayer request? Prayer request. May pasalamat po ako. Ayan, nagpapasalamat ako kay Lord kasi ano po yung pinagpe-pray ko na Kikos. Bali, wala na po akong Kikos. So, ayan, answered prayer po. Nakalan lang po nalaman. Police So, ikaw. yun, prayer request ko naman po yung cyst ko po na hindi po siya lumaki, hindi rin po sana, hindi lumiit. Hindi siya lumaki, bali, ay, ano po, prayer request ko naman. Madala. Huwag daw mag-iit yung mag-iit. Pre-request ko po na hindi na lumaki yung cyst ko po. Madala po siya sa gamutan. Maging bro, no? Maging bro. Bro, bro. Uy, ang corner ng joke ko, tawanan mo, ha? Wala may kailangan to pa. So, ayan, thank you Lord po. Kasi yung lagi pinagpe-pray na mapikos free po. Wala na po ang pikos. Ayan, pray natin. Ang wala po naman. Wala pa ka si Lord, no? Sino po may prayer request? Prayer request, prayer request. Basa ko po, Si... ano po, pag-iingat po pas sa mga nagtatrabaho. Ano pa ba nawala po? Lalo na po sa amin, sa nagtatrabaho sa amin, pag-iingat po lalo na po, may edad na. Kasi nung kahapon daw po pag-uwi niya, dahil siyempre pag Manila, daming kuwan pa sa hero, agawan daw sa, muntik daw siya pong makabitaw. No. Kasi nga nagagawan po nun sa pagsakay. Oh, Wala rush hour po, no? baldahan. Nagamit ko. Kaya po yun po, pang-iingat. Sige po. Pwede pa kinding-kinding doon. Kaya nga, kahit sa paglawin-tawin nila, hindi pa makakasama. Oh, pray po natin. Kaya ito. Tsaka po, no, mga panood po ata ngayon, may mga sakit-sakit na naman po, kaya mag-pray po natin. Pakasama po sa prayer si Shaq po, no, na matuyo na po yung ano niya, sugat niya sa kamay, kasi, nakaraan po kasi, kala mo bulok na yung kamay, ngayon medyo okay na po siya, kasama po sa prayer. Tsaka si Shai po, may trangkaso po yan, kaya ano po yan absent yan, ilang araw ko ng absent? Siya may hawak ng UTR. Kaya pray natin si Shai po, no, tama sa prayer. Ikaw na rin mag-pray para masakit ba mo na? Pray natin po si Shai. At mga may sakit po, pag-pray po natin. Sila po may mga prayer request? Thanksgiving po pa. Una po nagpapasalamat po kay Lord sa katapatan niya po sa buhay din nating lahat. Ayun po, thankful po kay Lord kasi graduation ko na po sa Monday po. Graduation na namin ni Darwin. Salamat po. Sobra po yung kabutihan ni Lord sa buhay namin bilang estudyante po. Doon yung pag-iingat niya sa araw-araw na pagpunta namin ng school. At alam mo po yun yung lahat ng hirap. Nandun talaga si Lord kasama talaga sa pag-aaral namin, sa lahat na pangailangan namin. Si Lord hindi siya nagkulang. Lagi siya nagpo-provide. Hanggang sa nakapagtapos ko ng pag-aaral. Sobrang kabutihan ni Lord sa buhay ko po. Kasi bilang estudyante po, na-witness ko po yun kung gano'n po kumilos si Lord sa buhay ko. Kahit sa maliliit lang na bagay,
alam niyo po yun, yung doon po talaga makikita ng pagkilos ni Lord sa bawat mga schedule po namin. Hindi po na-apektuhan yung paglilingkod namin kay Lord. Ayun po, sobrang po ipapasalamat ko sa Lord at gusto ko lang po magbigay po ng encouragement po sa mga kapwa ko kabataan, sa mga nag-aaral po na huwag po masiraan ng loob po. Lagi po unahin si Lord, lagi isik si Lord sa lahat ng desisyon natin. Dapat kahit nag-aaral tayo, kahit na estudyante pa lang tayo, matuto tayo na ibigay yung lahat natin para kay Lord. Para mag-serve tayo ng buo kay Lord. Huwag natin i-priority na yung pag-aaral natin. Huwag natin ipagpalit yung pag-aaral. Kumbaga, ano po, lagi po natin i-priority si Lord. Kumbaga, kahit nag-aaral tayo, huwag natin ipahuli si Lord lagi. Dapat talaga natin i-priority natin. Mahalaga po. Tropa yan eh, tropa. Ayun po, lagyan po tayo mag-pray. Kasama natin si Lord sa pag-aaral natin. Kasi samahan tayo sa mga pag-aaral. Makuha natin yung pangarap natin. Surrender lang natin. Ayun po, sa Diyos po lahat ng papuri. Meron ba po prayer request? Prayer request? Paano talaga nakakaraos din sa talagang hindi nga hindi ka nakakapagod. Hindi nga yan, hindi kami makakain. Talagang alam lang, Diyos ang talagang nakakaalam ko ano talagang. Totoo yun yung mga estudyante. Totoo yun sabi ni Jamie talagang kailangan talaga na ano lang kahit na sabi niya estudyante na ito talaga ano yun ano maging idol ito si Jamie na ano talaga pas ang problema ko talaga yung talagang kaya sabi ko sana ma-provide din talaga contact talaga sa utang kaya kanina lang sabi ang problema nga harap ayaw ko bala ko pa na magtago-taguan sabi ko talaga yung alam ko tayo ng balak na kasi bukas na ang balak ko taguan talaga yun nga na ano na ano rin ako sa Panginoon na parang pulis yan ay sabi ko pag may naghanap sa akin sabi niyo wala ko ang bakit nila ito may tao may naghanap sila sabi niya pa na may tao niya sabi niya naman na magkaraos buwan na ito makabayad matapos din ang babayaran na ito talaga at maging financial part Okay, meron pa po, meron pa po. Meron pa po, prayer request. Prayer request. Panahon sa Sunday Pass. Sunday, okay. Hindi sobrang init. Meron pa po. Bali next Wednesday po, sa church muna po tayo ulit. Bali alternate po. Church, bahay, church. O diba, last ano ito sila diba? Last ano. Wednesday ang expected ko natin. Next Wednesday na po? Sige. Sige. Okay po yan. Palakpak!
Kung sa mga bahay-bahay lang po siguro kaya tayo, mag-prayer meeting. Okay naman eh. Pwede. Mali, magpatayo ulit ng panibagong kubo si tatay. Kabila naman. Okay, wala na po, wala na po. Ano yung nag-aalin pa? Puntahan din natin. Okay, wala. Ayun ang problema, kuya. Tinaalin, no? O, sabi natin sa kanila, sa West Cow na lang tayo, maganda sagot na nila yung Sa misa. sa may swimming pool. Masaya yun. Okay, wala na po, mga kanil, wala na. Napagsipag na lang bata. Kaya na bang anak to? Okay, kung wala na po, tayo po yung manalangin. Wala. Hindi po tayo. Lord, salamat Panginoon sa oras pong ito. Amen. Nagkatiwala sa amin, Lord. Salamat po sa iyong salita na hindi nagbabago at hindi nagmamaliw, Lord God. Panginoon, dalangin ko po sa oras na lagi namin sila po, hindi po nasayang Lord salitang na napakinggan namin at na ito'y tumatak sa aming mga puso't isipan, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, for a humble heart palagi sa amin, Panginoon. Lord, kagaya na pinag-usapan namin Sunday, Lord, tulungan niyo po kami punuin na pagpapasalamat yung puso namin, Panginoon. Nang wala, Lord God, Panginoon, puwang ang demonyo na nalagyan po ito ng worrying at pagrereklamo sa buhay, Panginoon. Kaya salamat po, lubos, Lord, sa oras, Lord, salamat po sa pamilya, salamat po sa lugar pong ito. Muli, Lord, nagbibigay kami ng pagpapala sa lugar pong ito, Panginoon. I pray for the blood of Jesus Christ, Lord God, na kung saan, Panginoon, muli sa lugar pong ito ay lagi niyo pong pagpalain, wala anumang maging disgrasya. And we pray, Lord God, Panginoon, alam namin, Lord, sa bawat lugar na pinupuntahan namin, pinagpapaalan niyo po ito, Panginoon. Alam namin, Lord, kung nasaan ang presensya mo, kung nasaan kami, nandun din ang presensya mo, Panginoon. Kaya I pray for favor sa buhay ng Kanoy family, Panginoon, sa kabuuan. Hindi ko man mabanggit, Lord, yung buo, Lord, yung pangalan nila lahat, Panginoon, pero naniniwala ako, Lord God, ang pagpapala niyo po sa kanila ay, Lord, ay siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. Amen. Lord, I pray sa manugang, Lord, ng Panginoon, dalangin ko po for safe delivery, for financial provision. Magandang panahon, Lord God, mailabas sa normal yung bata at safe, Lord God, yung nanay, Panginoon, yung dalawa, Amen, Panginoon. amen. Dalangin ko, Lord God, ang inyong mapagpalang kamay na mag-ingat po sa buhay niya, Panginoon. Kung sila ibabiyahe sa kulyon, Lord God, I pray, Lord God, Lord, maging mga doktor, Lord God, Panginoon, na hahawak po sa Kanya. Dalangin po namin, Panginoon, ay maging kamay mo rin, Panginoon, sa mga oras Amen. pong yun, Lord God. Lumabas yung bata, Lord God, sa tamang panahon. Lord God, ang aming request, Lord, Panginoon, na mailabas yan, Lord God, na maayos. At Lord God, payapa, Panginoon, yung kanyang nasa sinapupunan, Panginoon. Amen. Lord, pagpalain yung bata pong ito, Panginoon, higit sa lahat, makilala ka niya, lumaki siyang may banal na pagkatakot sa iyo, at may respeto sa magulang. Mabait na ba't matalinong bata, Panginoon. Kaya maraming pong salamat, Lord God. Lord, I pray for provision sa buhay po namin lahat, financial provisions, Lord God. Amen. Sa mga pambayad namin, sa mga bills namin, Lord, sa kuryente, sa mga bayarin, Lord God, na utang namin. Lord, gusto namin makalaya sa ganitong sistema, Panginoon. Lord, teach us, Lord God, pag alam namin, Lord God, yung katapatan, Lord God, ang magiging dahilan, Lord God, para makawala po kami dito, Panginoon. Kaya Lord, bless us, Lord God. Pagkatiwalaan nyo kami ng ulit ng pagpapala, Panginoon, at magiging faithful po kami sa inyo, Lord God. Amen. Panginoon, dalangin po namin ng Diyos. Lord, Lord, I pray for added provisions. Ngayon, Lord God, na nagbukas ulit ang klase. Dalangin po ang protection sa bawat mga, namin, Lord, sa bawat mga anak namin na magpapasok sa school, Lord God. Dalangin ko po, Diyos, wala po sakit na sila dumapo po sa during sa school days nila. Bagay sa aming mga kanya-kanyang mga tahanan, Lord God. Dalangin ko po ang mga estudyante namin, Lord, mag-excel sa pag-aaral, Lord God. Hindi man, Lord, magtapos na may karangalan, pero, Lord God, magtapos sila, Lord God, Panginoon, na may pangarap sa buhay, Panginoon. Amen. Alam namin, Lord, yung honor ng tao lumilipas, Panginoon. Pero yung pagsama mo, Lord God, ay walang hanggan sa buhay namin, Panginoon. Kaya pag pinag-pray namin yung mga bata namin, mga estudyante, mga daycare, kinder, elementary, high school, senior high school, sa college, Panginoon, I pray for them, Lord God. Panginoon, sa mga kailangan matrikula, pang boarding house, miscellaneous, pang baon, pang projects, Lord, lahat ng mga needs, Lord God, Panginoon, ng aming mga estudyante, mai-provide po ito, Panginoon. Si Josephine, Lord, ingatan niyo po sa Manila, nag-aaral, Lord God. Marami pong salamat. Lord, kalakasan, Lord, sa bawat workers,
sa bawat family. Kay Kuya Elo, Lord, nasa Manila, pag-iingat mo sa buhay niya. Hindi man kami nagkikita, hindi man kami nagkaka-chat, Lord, sa araw-araw. I pray for the angels, Lord. Ipapadala kami ng angels sa lugar pong yun, Panginoon. Palagi siyang samahan. And I pray for the Holy Spirit, Lord, na gabayan niyo palagi siya sa kanyang mga pupunta at gagawin, Panginoon. Maging sa mga nagtatrabaho araw-araw, Panginoon, dahil kung protection niyo po sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Sa mga biyahe, alam namin, Lord, mapanganibang daan, Panginoon. Ang aming dalangin, Lord God, proteksyonin niyo po yung mga bumabiyay sa amin sa araw-araw, Panginoon. Sa mga may sakit, Panginoon, iba yung kagalingan po sa buhay po nila, Panginoon. Dalangin ko po, Diyos, Lord, ang mga sakit pong ito ay mag-turn into prayer namin, Panginoon, Lord God, na yung aming worrying mag-turn into prayer, Lord God. At dalangin ko, Lord God, Panginoon, sa oras pong ito, aming winawasak anumang espiritu ng karamdaman sa buhay namin, Panginoon. I pray for the blood of Jesus Christ according to your word, Lord God, sa iyong mga sugat, kami yung pinagaling, Panginoon. Kaya we declare tonight, na kami po yung magaling, Panginoon, sa iyong biyaya, Lord God. At kami malaya pang sa karamdaman, malaya, Lord God, pa sa anumang kasalanan, Panginoon, Lord God. I pray, Lord God, lagi niyo lang kami samahan, Lord, sa buhay pong ito, Lord God. Dalangin ko po sa gawain sa Sunday, Lord God. I pray for yung kapahayagan po muli sa buhay namin, Panginoon. Samahan niyo po ang worship team, Lord, magdadala ng presensya mo, ang Word of God, Panginoon, ang mga kapatiran, Lord, magkaroon ulit kami, Lord, ng earnestness, Lord, ng passionate heart, Lord, pumunta sa iyong tahanan, Panginoon, ng maaga, ng excited, higit sa lahat, Panginoon, Panginoon, na makuha namin yung gusto mong makuha namin every Sunday, Panginoon. Umawit kami, na may pasalamat, na may pagsamba, hindi lang kami basta sumabay, kundi kami sumamba, Panginoon, sa pag-aawitan, Panginoon. Maraming po salamat, Lord. I pray for Barbie, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon. I pray for recovery sa buhay niya, Panginoon. Ganun din, Panginoon, sa kanyang sa financial provisions, Lord God. I pray for miracles, Lord God. Lord, hindi man po namin alam yung saktong proseso po nito, pero kami po yung nagtitiwala po sa inyo, Panginoon. Dalangin ko po, Lord, for complete recovery, mabilis na recovery, kasama din talaga niyo pati yung recovery, Lord, sa emosyon, Panginoon. Dahil alam namin, Lord, ang mga pangyayari pong ito na damage din pati emosyon niya, Panginoon. I pray for hope na habang buhay, Lord God, may pag-asa lagi sa presensya mo, Panginoon. Naniniwala kami, ang Lord, mas malakas ang kapangyarihan ng panalangin, Lord, kaysa sa kapangyarihan ng worrying, Lord God. Panginoon, sa oras pong ito, lalo kanyang makilala, hindi ka lang, Lord God, basta Diyos sa langit, Panginoon. Kundi ikaw ang Diyos, Lord God, na kumakalinga sa amin sa araw-araw, na dapat araw-araw nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa bawat ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon. I pray for Barbie, Panginoon. Ingatan mo siya, Panginoon, palagi. Ingatan niyo ang puso niya, kanyang katawan, mula ulo hanggang talampakan, Lord God. I pray for the blood of Jesus Christ, Lord God. I pray for signs and wonders and miracles, Lord God. Salamat pong lubos. Muli, Lord, sa buhay naming lahat, may mga panalangin naman kami hindi nabanggit. Alam po namin, Lord God, bago pa kami tuloy ang pumunta sa lugar pong ito. Alam niyo na rin naman ng mga puso namin, mga prayer request namin, Lord God. At tanging hiling namin, Panginoon, samahan niyo kami sa araw-araw, Panginoon. Gabayan niyo po kami sa mga storms na hindi, Lord God, may iwasan. Na tanging pagtitiwala lamang siyang sanggalang, Lord, sa mga panahon pong ito, Panginoon. Kaya ingatan niyo po kami, Lord God. Bless us, Lord, bless mga hanap buhay namin, negosyo, maliit na negosyo, trabaho, sidelines. I pray for open doors, Lord. Marami pang opportunity dumating sa buhay namin. Naniniwala kami, Lord, hindi nakadepende sa gobyerno, Panginoon, yung meron yung aming hinaharap, Panginoon, sa iyong mga kamay, Panginoon. I pray, samahan niyo po kami, Lord God. Dahil alam namin, sa kabila ng krisis na Pilipinas, Panginoon, kayang-kaya niyo kami pagpalain kapag kami nagtitiwala at nananampalataya po sa inyo. Samahan niyo po kami lahat, Panginoon, at sa aming mga sa lugar pong ito. Muli, Lord, pagpalain niyo pong lugar pong ito at bawat nakatira sa lugar pong ito, Panginoon. Gawin niyo po kami safe palagi hanggang sa pagtulog, Lord God. Maramdaman namin, Lord God, ang prosesya mo at ang pag-iingat niyo po sa buhay namin lahat, Panginoon. Pag inyong gawain sa Saturday, Lord, samahan niyo ko sa gawain sa Saturday, Lord. Pagpalain niyo po kung araw-araw pong ito. Pagpalain niyo po mula sa kaliwat kanan namin, Lord God. Makatulog kami ng maayos, makapagpahinga ng maayos. Nasa ilalim na ng iyong pag-iingat, Panginoon. Pangtahanan namin, Lord God, Panginoon, pangtahanan namin lahat. Hindi lang po kami narito. Kundi kabuuan ng kapatiran, kabuuan ng pamilya ng simbahan, Panginoon. I pray for the blood of Jesus Christ bahay namin, Panginoon. So, sa ibang lugar, Lord, nagkakaroon ng nakawan, Panginoon. May mga nare-rape, Lord, na mga tao, Panginoon. I pray, Lord God, gawin niyo po secure yung mga bahay namin. Alam namin, Lord, walang mga laki yung mga bahay namin, Lord God. Pero kapag iningatan niyo po kami, naniniwala po kami, nagiging imposible ang mga bagay na imposible, Lord God. Ingatan niyo po kami, Lord God. Especially, Lord, ang bawat isa po sa amin, Lord God. Ingatan niyo po kami lahat, Lord God. Salamat pong lubos
Sa iyo ba puri't pagdawalhati, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Patay nga na, boss?